So, may nabasa akong comment kanina dun sa aking mga YouTube videos. Tapos naisip ko, ay, kailangan ko na siguro magbigay ng information about why, ang tawag doon, basta. Pag-usapan natin kung bakit ba maganda magtrabaho sa Altenheim at bakit magandang magtrabaho sa Cranken House, bakit hindi magandang magtrabaho sa Cranken House, at bakit hindi magandang magtrabaho sa Altenheim. So, bigay natin yung intershade, magbigay ako ng 3 points, why good, and why not? Why good, why not? Alright, welcome to 2P Bags. Ako po, si Toto Parker, at ito ang aking channel. So, pag-usapan natin yan today. So, naglista ako dito kasi kanina, biglang lista. So, naglista ako dito ng mga chenes, ng mga inputs lang, ng mga points. Unahin muna natin yung bakit maganda. Yan, dyan muna tayo sa positive, di ba? Always positive. Yung mga sasabihin ko sa inyo is based on my personal opinion. Opinions of the host do not reflect the opinions of the Cranken House and the Altenheim. May ganon. So, yung opinion ko po, yung opinion ko yon. So, akin lamang siya. At i-share ko po sa inyo yung opinion kong yon. At yung mga experiences kong yon. Ganon. Wala muna tayo sa Heim. Sa Heim. Pambangayo. Altenheim muna tayo. O sa nursing home. 3 points, bakit maganda magtrabaho sa Heim is number 1, ma-feferbezen mo yung feferbezen mo yung Sprache. Number 2, talagang yung katawan mo talagang masasanay sa Grundpflege. And number 3, makakapag-sparan ka ng geld. Mafe-ferbesan mo yung Sprache kapag nagtrabaho ka sa Altenheim. Kasi una, araw-araw kong nandun, same patients, same routine. So, pag nandun ka, talagang kakausapin mo yung mga matatanda mong pasyente. I say it as a positive note kasi araw-araw kang pumapasok, almost araw-araw kang pumapasok, tapos nakakausap mo yung mga pasyente mo, no? And these patients, they need also persons to converse with kasi they are there for a reason. Why did I say that? Kasi yung culture natin sa Philippines, no, yung mga matatandaan natin, yung mga lolo at lola, they can bribe or they can stay in our house, in our familyan bonong, di ba? Pero dito sa Western culture, dito sa Germany, most especially, ang mga matatanda nandun na sa Heim. Either the family don't have any more time for them or expenses-wise or finances-wise, medyo tasky siguro sa kanila yon na mag-alaga dun sa mga matatanda or dun sa parents nila. Kaya, napapapunta sila sa Heim or sa mga nursing homes. That being said, itong mga matatandang to, kailangan nila ng mga kausap. Nandun ka para gawin yon, di ba? Natutulungan mo ng mga tatanda, nakakausap mo sila, and at the same time, na-feferbesan mo yung Sprache mo. So, kumbaga, practice yung pakikipag-usap mo sa mga matatanda with your integration course or with your integration course. Alam mo na araw-araw na Vigites Ihnen, haben Sie gut geschlafen, was können Sie damit sagen, was sind Ihre Meinung, yung mga ganyan, yung makakausap mo ng, alam mo yun, yung pag kinausap mo sila, wala silang predicament na hindi ka nila naintindihan kasi dement sila. Pag nagsalita ka, kahit mali-mali yung grammar mo, kahit yung verb mo, kung saan-saan napapapunta, at kung ano-ano yung mga words na ginagamit mo, na hindi mo sa sarili mo maintindihan, sila din hindi ka nila naintindihan, hindi kayo nagkakaintindihan. Pero, ang mahalaga doon, nakakapagsalita ka, napapractice mo yung German mo, yung intonation, yung pronunciation, di ba? At least yun. The basics of the German language, napapractice mo, di ba? Araw-araw kang, wie geht's Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Yung mga ganyan, di ba? Kasi yan ang mga pambati natin sa Guten Morgen, mga pambati natin sa matatanda. Tapos, kapag pause, pwede kang umupo sa katabi nila, kausapin mo sila, kumustahin mo, may anak sila, ano yung trabaho nila before, yung mga mainong nila about dito sa ganitong tema, sa ganitong mga eksena, sa ganitong mga pangyayari, yung mga ganyan. Ganyan yung ginawa ko nung nasa Altenheim ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita na magaling akong mag-Deutsch. Sabi ko nga sa sarili ko, pag may nagsasabi sa akin, ang galing mo, hindi ako naniwala kasi ich glaube, ich brauche mehr Zeit, ang Frisian Deutsch zu sprechen. Talagang, it will take time for me to learn German. And every day is a learning day. Talagang matagal,
kang matuto at the same time talagang invite mo yung Sprache kasi talagang it's not that simple, no? There's no such thing as learning the language simply as that, no? Hindi. Talagang super hirap niya. So, number 2, yung Grundpflege mo. Kumbaga sa Pinas or dyan sa atin sa Philippines, no? Bedside care natin is limited to sponge bath, yung mga usual routines for nurses, no? Sa Philippines. Kasi meron mga SO, mga significant others, mga angehörige, na meron doon sa Pilipinas. May mga kasama silang mga kamag-anak palagi. Pag minsan, yung mga assistant natin, or yung mga helpers natin, or yung mga what you call that, mga student nurses, sila yung mga gumagawa ng Grundpflege for us, sa mga staff nurses. Pero dito, darling, di umano dapat subali. Talagang halos mabali na yung likod mo sa Grundpflege kasi matutunan mo sa Altenheim yung basic or yung basis Grundpflege o Körperpflege na tinatawag nila. Doon talaga matutunan mo yan. At pag lumipat ka na kung saan or from Altenheim to Krankenhaus, talagang maning-mani na sa'yo yung Grundpflege. Kasi pag nasa Altenheim ka, araw-araw kang may lahat ng Möglichkeit na makikita mo sa nursing homes at may iisip mo, araw-araw mo yung gagawin sa kanila. So, good yun. Kaya, nung lumipat ako ng Krankenhaus from Altenheim, talagang maning-mani na sa akin yung Grundpflege. Kasi kahit yung medyo malalaki, kahit medyo mabibigat, ay talagang talagang pag inikot mo, tinurn mo na yan at nilagi mo na ng kayang-kaya. Talagang mani. Kaya lang, ang problema doon, talagang masakit sa likod. Pero at any rate, yun. Good yun kasi matututunan mo yung basic Grundpflege at yan talaga yung kahit saan ka pumunta, kahit lumipat ka ng ospital, kahit mag-intensive ka, kahit mag-Pflegedienst ka, kahit mag-ambulan, mag-stasyon, mag-Altenheim, lahat yan may Grundpflege. Hindi mawawala yan kahit anong arte mo na ikaw ay hindi ka nag-Grundpflege sa Pinas, na ikaw ay telemetry lang, na ikaw ay intensive or ikaw ay kung saan, nasa pako ka lang, walang dahil dito talagang gagawin mo yun. Kahit saan ka pumunta, kahit anong eksena mo, ay gagawin mo yung Grundpflege talaga. Number 3 is Geldsparen. Kasi doon sa pinagtatrabahan ko before sa Altenheim, nakapag-grocery ano ba yun? Bulol vlogs naman. Nakapag-grocery lang ako once a week or twice a week maximum, no? Pero limited lang sa once a week. Kasi kailangan mong i-timing lahat. Yung grocery na pinakamalapit sa akin noon before 2 years ago is about 20 minutes by Farad. Ibabay ko pa. Tapos yung pinakamalaking grocery store is talagang magbabas ka pa or kung hindi, makikisakay ka sa boss mo or doon sa kung sino man para makapag-einkaufen ka lang. Kaya lang bakit ko sinabi makapag-Geldsparen? Kasi nga, kung yun lang yung allowed time or doon ka lang pwedeng lumabas, talagang susulatin mo na lahat, ipaplano mo na lahat yung kakainin mo for the whole week. And with that being said, kung ipaplano ko the whole week, talagang planado siya, ito lang yung bibilihin ko. Tapos, Lebensmittel lang, grocery lang, wala nang iba. So, makakatipid ka talaga ng mas malaki. Although, makakapag-shopping ka naman ng mga damit, ng mga ganyan sa Amazon or sa online, pero hindi mo siya nakikita, wala kang tempt na bumili ng mga maraming zakin, wala kang tempt na bumili ng maraming pagkain, or kapag nagutom ka, mag-order ka ng ganyan. Kasi nga doon, talagang probinsya ako. Kaya, nakapag-ipon ako ng very light. Invergleich here. At sasabihin ko yan mamaya. So, yun yung tatlong good na experiences ko sa Heim. 3 points naman kung bakit mas magandang magtrabaho sa Krankenhaus. Number 1 is yung Gehalt. Importante yan. Number 2 for me is yung Freiheit. And number 3 is yung Quote on Weiterbildung. Very, very important para sa mga Pilipinos yung Gehalt. So, in Vergleich sa Heim at sa Krankenhaus, talagang mas malaki ng bahagya yung trabaho. Mas malaki ng bahagya yung sweldo sa Krankenhaus o sa hospital kaysa sa Heim. Although kami dito, tariff-based kami, pero pag kino-compare mo, talagang medyo malaki talaga yung difference niya. And yun yung gusto natin, no? Tayo mga Pilipino talagang gusto natin yun. Kasi tayo nagpapadala tayo ng pera, may iniipon tayo para sa malaking project natin, bahay, sasakyan or whatsoever sa Philippines. Tapos dito may mga travels pa tayo. So kailangan natin mas malaking pera. Yun lang yun.
Kaya talagang number one point sa akin. Number two is yung fry height mo. Dito sa Kranganaw sa pinagtatrabaho ko na ngayon, ano na kami, pwede akong mag-night ng 4 days or 5 days straight. Ang kasunod nun ay isang linggong fry or 5 days or 4 days na fry. Yung experience ko sa Haim, pag nagna-night din ako dun, 3 o 4 na night, tapos isang araw na tag, tapos after 2 days, balik na ulit ng duty. Kaya nakakapagod kasi I'm allowed there na 8 days lang a month na fright sight or fry tagin. So either pagsasama-samahin nila yung 4 na araw, i-fertile nila yung 4 days sa iba't ibang linggo, nakakapagod. As in, nakakapagod talaga dahil. Talagang nakakapagod yung dire-diretsong duty. Tapos, i-break ka lang nila ng 1 day, 2 days maximum, 3 days maximum, nakakapagod siya. Tapos, pwede ka ditong mag-request ng mas mahabang wunsch fry. Sa akin kasi hindi kami pwedeng, ako noon talagang ang wunsch fry ko lang na ina-allowed is maximum 2 days. Dito, wunsch fry ka ng 3 days, 4 days, 5 days, tapos i-combine pa yun sa Vokin and the fry mo. So, nakakapag-fry site ako ng halos isang linggo na One Orlaw. O, di ba bongga? Talagang hilata si Watashi, talagang jogging or shopping si Watashi, di ba? Ganon ang drama. Number 3 na good points dito sa Kranganaus ay yung fourth on Weiterbildungen. Kung ini-aim mo na in the near future on the Nezukunft na medyo mataas na sweldo or may mataas na posisyon, yan, kailangan mong mas maraming fourth on Weiterbildungen. So, marami niyang affordable at karamihan dito ay mga free sa Kranganaus. No, may mga Weiterbildung na hindi ka ibaband na kailangan mo mag-serve suruk. Inoferan ako ng Weiterbildung doon, pero kailangan ko mag-stay for another 2 or 3 years more. Diba? Kasi ikokontrata ka nila. Kasi this Weiterbildungen, kailangan nilang bayaran, di umano dapat subalit. So, yun. Kaya hindi ko na in-accept. Dito sa Kranganaus, may mga Fortbildungen and Weiterbildungen na i-offer sa'yo pero hindi ka ibabound sa isang kontrata. So, hindi ganon. Yun yung magandang points na i-share ko sa inyo dito sa pagtrabaho sa Kranganaus. Yung Gehalt, yung Freiheit, saka yung Fort und Weiterbildungen. So, yan. Yun yung mga good points. So, puntahan naman natin yung mga bad points. Diba? Kailangan natin ng positive at negative. Kailangan natin ng outer shade para mas maintindihan natin kung ano, bakit.